Tay, bakit ba pinilit mo na dito tayo sa syudad tumira? Kasi anak, dati at least sa probinsya may makakain ka. Ngayon, dito sa mga syudad, lalo sa Metro Manila, libre ang uniforme pag nag-aral, may scholarship pagka college, pagka single parent, kapag ka PWD, pag senior, may regalo, may cash gift, meron pang minsan mga giveaway. Dito anak, may internet. Mr. President, in 1980, one-third lang ng Pilipino ang nakatira sa urban. Two-thirds ay sa rural. And we know around the world, mas maganda ang ugali ng mga nakatira sa rural. Mas may sense of community, sense of camaraderie. Mas may malasakit sa isa't isa. Pero napilitan ang mga kababayan natin sa rural. Bakit po? Go to certain parts of France, of UK, even the US, Canada. Rural, pero may kuryente, may tubig, may ospital, may eskwelahan, may internet. Sa atin hindi. Pag sinabi mong urban, sigurado po yan, mayaman. Pag pumunta ka ng rural, mahirap. Ang problema, ang mahirap sa rural, pag pumunta sa urban, mahirap pa rin. Mas maginhawa buhay, pero mahirap pa rin. Mahirap po. So Mr. President, we should have a real rural development project. That was something I heard a lot in the 70s, 80s, 90s. Pero siguro kasi mas maganda talagang ang sabihin sa isa't isa, sa syudad ako nakatira, nakakalimutan natin. May I pay tribute to isang USEC ng DBM, I think USEC Abuel. I remember when she topped the bar, sabi ng isang reporter sa kanya, "Ma'am, ano pakiramdam mo ng isang taga-probinsya ay nag-top ng bar?" The reporter, I think from there, but I'm not sure from Manila or from there, was referring to na hindi ka taga Manila. Kasi dati, karamihan ng top 10 nandito sa Manila, Manila Law Schools. Sabi po niya, "Excuse me, Baguio is a city." So hanggang ngayon po sa atin sa Metro Manila, pagka hindi ka sa Metro Manila or Metro Cebu o Metro Davao, or minsan taga Metro Cebu ka na, Metro Davao, ang dating sa atin sa mga Metro Manila, taga-probinsya kayo. Walang masama po maging sa probinsya. Ang problema po, bakit wala tayong rural development program? Which brings us to transportation. Mr. President, ako'y natutuwa na narinig ko po yung additional trains at stasyon na sinabi in both zonas. Last year zona at ngayon. Pero bakit po, kung titignan natin ang national budget, kalye pa rin ang ating tinututukan? Tignan nyo po ang Laguna Lake, Lakeshore, yung ginagawa pong highway po dyan. Nasabi natin last year at umuo ang DOTR Secretary, umuo ang DPWH Secretary, na pag-aaralan nila kung lalagyan man ng kalye, lalagyan din ng tren. Pero wala akong nababalitaan magandang plano para sa tren na magkakabit ng probinsya ng Rizal, probinsya ng Laguna at Metro Manila. Napakasimple lang po niyan. Ginagawa na po yung kalye. Nire-reclaiman na po yung lake. Ganon din po ang Mindanao Railway. I have to speak because wala po dito si Senator Bato. Pero sa last year budget natin, inamin po ng DOTR kung lalagyan lang nila ng 10 bilyon. And I think Senator JV mentioned this 7 years, basta bago ako mag-DFA or after ko mag-DFA, binabanggit na to. So nagka-problema sa funding sa China. Pero yung phase 1 po ay pwedeng pondohan ng ating gobyerno. Bakit hindi? Huwag tayong pumayag na yung pagkakamali ng Metro Manila at ng ibang lugar sa Luzon ay maging pagkakamali ng Mindanao. Kasi unlike Visayas na grupo ng mga isla, ang Mindanao ay mas halintulad sa Luzon, pero mas mayaman sa Luzon. So sana naman po sa 2026 budget, may pondo na po ang Mindanao railway system regardless kung sino nagtatap ng survey sa Mindanao. Patapos na to, Mr. President. Makwento po kasi si tatay at si anak.